Ngayon pong taong 2025 ay nasa matinding spotlight sa XRP dahil ayon po sa isang analyst na kilala bilang si Steph, Steph is crypto, pumasok na raw sa XRP sa tinatawag na final phase ng kanyang bull market cycle. Ang ibig sabihin nito ay malapit na po siyang umabot sa pinakamataas na presyo ng kanyang cycle, tulad ng nangyari noong taong 2018 at saka 2021. Pero ano ba ang ibig sabihin nito para sa presyo ng XRP? At ano po ang mga posibleng mangyari sa susunod na mga linggo at saka buwan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng cycle na inuulit na XRP. Ayon po kay Steph is Crypto, ang galaw ngayon na XRP ay halos kapareho ng mga nakaraang cycle. Yan, check po natin. Meron po siyang ibinahaging post dito or tweet sa kanyang X account. Noong January 2018, sumabog po sa XRP at umakyat ng hanggang $3.84 na naging kanyang all-time high. Muli noong taong 2021 ay umakyat po siya pero hindi po niya nabasag ang record high na yan. Ngayon pong taong 2025 ay nasa parehong setup ulit itong si XRP kung saan lumalakas na siya at muling sumasampa sa presyo na higit $3. Kung tama po ang pattern na ito, may posibilidad na muling magpakita si XRP ng isang malaking rally papunta sa panibagong tuktok or peak. Kapag nangyari ito, pwedeng magkaroon po ng panic buying at dagdag na hype na magtutulak pa sa kanyang presyo pataas. Ngayon, sa market impact, ang pag-ulit ng cycle ay nagdadala ng kumpiyansa sa mga traders na naghihintay ng susunod na big move or malaking galawan. Kaya posibleng tumaas po ang demand kay XRP. Ngayon ay nasaan na si XRP ngayon? Sa oras po na nailabas ang balitang ito, si XRP ay nagtitrade or naglalaro sa presyong $3.01. At ito po ay gumagalaw sa daily range na $2.97 yan hanggang $3.10. Ang kanyang circulating supply naman ay nasa halos 59.42 billion tokens na may market cap na nasa $179 billion. Ibig pong sabihin nito ay kahit malakas na ang rally, mas mababa pa rin sa XRP ng halos 21% kumpara sa kanyang all-time high na $3.84. Pero ang pagbabalik po niya sa $3 zone ay malinaw na sinyales na matatag pa rin ang kanyang momentum. Kaya ang market impact ay ang presyo po na nasa $3 ay isang psychological level. Kapag nanatili po siya dito, mas maraming investors ang posibleng pumasok dahil nakikita nilang hindi madaling bumabagsak si XRP. Ayan. Ngayon ay ano naman ang nangyayari sa resistance at saka support. Nitong nakaraang linggo ay kitang-kita ang matinding labanan sa presyo ni XRP. Ang buyers ay lagi pong pumapasok kapag bumababa po siya sa presyo na $2.75 hanggang $2.96. Habang ang sellers naman ay pumipigil tuwing aakyat siya sa presyong $3.03 hanggang $3.10. Ito ang nabuo ng isang ito po ay bumuo ng isang napakahalagang price range. Kapag nabasag po ni XRP ang $3.20 hanggang $3.30, posibleng dumiretso po siya sa presyong $3.54 hanggang $3.65. At kung lalagpas pa siya sa $3.84, papasok na po siya sa tinatawag na price discovery kung saan wala ng kasaysayan ng presyo na haharang sa kanya. Pero kung bumigay po ang support sa $3, malaking posibilidad ang profit taking at cycle reversal. Kaya ang market impact po nito ay ang breakout sa resistance ay magdadala
ng big spike sa presyo dahil marami po ang maghahabol. Pero kung bumigay naman po ang support, mabilis ding babagsak ang presyo dahil sa takot ng mga traders. Ayan, check po natin yung post dito ni Steph is Crypto. Ayan, meron po siyang 72.9k na bilang ng kanyang mga followers. Sabi niya rito, we're in the final phase of the XRP bull market. Ayan. Ayan. Ngayon ay ano po ang mga palatandaan ng final phase ng bull market? Sabi ng mga analyst, ang final phase ng bull market ay kadalasang may kasamang volume spikes, mataas na volatility at mabigat na trading sa mga psychological levels tulad po ng presyong $3. Ito na mismo ang nakikita natin kay XRP ngayon. Ibig sabihin nito ay malapit na po siyang makarating sa pinakamataas na yugto ng kanyang cycle. Pero may kasamang babala po dito dahil habang may chance pang umakyat, tumataas din ang risk na matapos na ang cycle at magsimula ng matinding pagbaba. Ang market impact po nito ay ang mga ganitong sinyales ay nag-uudyok ng halo-halong emosyon. Ang mga aggressive traders ay papasok para sumabay sa posibleng pump habang ang mga curious investors naman ay maghahanda ng exit strategy. Ngayon ay ano po ang mga posibleng mangyari sa mga susunod. Kung ma-maintain po ni XRP ang kanyang momentum sa itaas ng presyong $3 at tuluyang mabasag ang mid $3 resistance, may posibilidad po na hamunin niya ulit ang kanyang 2018 na all-time high. Pero kung hindi po makayanan ng market ang pressure at pumagsak po siya sa $2.75 hanggang $3 na support zone, malakas ang argumento na natapos na ang cycle at magsisimula na ang pagbaba. Kaya ang market impact po nito ay kung mabasag ang resistance, posibleng magkaroon ng bagong wave ng retail at saka mga institutional buyers. Pero kung bumigay po ang support, malamang na mabilis na magbenta ang mga traders na siyang magdadala ng isang sell-off. Ayan, bilang panghuli, para po sa akin, ang sitwasyon ngayon ni XRP ay nasa isang critical na yugto. Kung susundin natin ang kasaysayan, posible nga na nasa huling bahagi na tayo ng bull market cycle niya. Pero dapat po nating tandaan na sa crypto market, ang bilis ng galaw ay hindi palaging predictable. Ang pinakamainam na gawin po natin bilang mga traders at saka or investors ay maghanda sa parehong scenario. Kung umakyat man siya, ayan, papunta sa bagong all-time high, dapat nakahanda po tayo sa tamang exit. Ayan, tamang exit plan. At kung bumagsak man siya, dapat ay may stop loss tayo or handa tayong mag-exit para hindi masunog ang ating kapital. Sa madaling salita, si XRP ngayon ay parang nasa isang matinding labanan kung saan ang susunod na galaw niya ang siyang magtatakda kung saan papunta ang kanyang presyo sa natitirang bahagi ng taong ito, ngayong taong 2025. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.